Marami ng mga PBA fans ang gusto nga na mabenta na itong Terra Firma dahil kung hindi rin daw sila magiging competitive, mas mabuti pa na ibenta na lang ito sa isang kumpanya na talagang handang lumaban para sa kampyonato. Pero wag na tayong magtaka kung mahirap yan mangyari at ito ay tututulan ng SMC. Maraming pwedeng dahilan dyan. Nakita na natin dati na yung Phoenix Fuel Masters, ilang taon yan nag-apply sa PBA pero ang tagal bago nakapasok dahil ayaw pumayag ng SMC. Kaya nga yung San Miguel Beer noon naging Petron ang pangalan para pigilan ang pagsali nitong Phoenix. Itong Chooks to Go pinipigilan din ng SMC. Iyan ang dahilan kung bakit itong Sunmig Coffee at Bimeg at Pure Foods ay biglang naging chicken templados. Sinadya yan ng SMC para hindi makapasok itong Chooks to Go. Kaya sa ngayon naman, ang gusto raw nilang gawin ay ibenta nga yung Terra Firma, pero ang SMC hindi rin papayag dyan dahil alam natin na nakikinabang sila sa kupunan na ito. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na itong Terra Firma at itong Northport ay ginagawang farm team yan ng SMC at parang ganun na rin ang Blackwater. Pero in fairness itong Blackwater, kahit papaano nagiging competitive na ngayong konferensya na ito. Although yung huli nilang laban sa NLEX, ang sama nung nangyari, 2 points lang na-score nila nung first quarter at natambakan. Pero may chance silang makapasok dito sa playoffs. In contrast, itong Terra Firma mukhang malabo talaga at ang mangyayari niya sigurado kung mangungulelat na naman ang Terra Firma dito sa PBA season na to, sa kanila na naman yung number 1 pick sa next draft o kaya number 2 pick at sigurado na ipamimigay na naman yan dito sa SMC. At yan ang dahilan kung bakit hindi papayag ang SMC na maibenta itong Terra Firma at ang Northport dahil malaki ang pakinabang nila dyan dahil napapalakas nila yung kanilang tatlong kupunan, ang SMB, Hinebra at ang Magnolia. Okay, update naman tayo dito sa roster lineup ng San Miguel Beer dahil nga ang dami dyan mga injured players at yung mga iba na papasok to sa safety protocol. Sa ngayon, ito si Rodney Brondial at itong si Vic Manuel ay naglalaro na para sa SMB pero nakita naman natin na medyo kinakalawang pa yung dalawa. Samantala ito si Coach Leo Austria, si Robbie Herndon at si Jericho Cruz ay nandun pa rin sa safety protocols so malamang hindi pa rin sila makapaglaro dito sa susunod na game ng SMB kontra sa Meralco Bolts. As it is, hindi pa rin maliwanag kung ito si Chris Ross ay makababalik na. Ang alam lang natin, ito si Terence Romeo nga ay next conference na babalik dito sa SMB. Sa ngayon, ang gustong gawin ng San Miguel Beer ay siguraduhin muna na yung nakabalik na players, namely ito si Brondial at ito si Manuel, ay maging ready na para doon sa playoffs. So asahan natin na silang dalawa ang magagamit at mabibigyan ng playing time kapag naglaro ang San Miguel Beer kontra dito sa Meralco Bolts. Tandaan natin, ang San Miguel Beer ay number 1 seed na. No bearing na yung game nila dito sa Meralco Bolts, pero gagawin nila ang lahat syempre para manalo dahil ayaw na San Miguel Beer na pumasok sa playoffs nang galing sa talo. Lahat ng PBA teams, yan ang philosophy nila. Pangalawa, gusto syempre ng San Miguel Beer ma-maintain yung kanilang momentum at the same time, bibigyan nila ng playing time itong mga iba nilang players para mahasa lalo. At asahanin natin na baka ito si Junmar Fajardo bigyan naman ng pahinga dahil dalawang overtime games yung nilaro ng San Miguel kontra Blackwater at Terra Firma. So huwag tayong magulat kung ito si Fajardo ay hindi masyadong gamitin laban dito sa Meralco Bolts. At ang bigyan ng priority ay ito si Manuel at ito si Rodney Brondial. Sa ngayon, kailangan din tignan natin kung ito si Coach Leo Austria ay makababalik na o hindi pa. Dahil kapag wala pa si Coach Leo, ito si George Garrett ulit ang hahawak dito sa SMB. Sa ngayon, ang focus ng San Miguel Beer ay maibalik yung kanilang mga players para kompleto na sila sa playoffs. Kapag nagkataon, mukhang ang maghaharap na naman sa playoffs ay ang Hinebra at ang kanilang suki na Meralco Bolts. Dahil natalo kagabi ang Meralco dito sa Magnolia, opisyal na nakapasok dito sa quarterfinals o playoffs itong Chicken Templados. Isa pang panalo ng Meralco ay makapapasok din sila. Pero kung magtablaman ng record itong Meralco at ang Magnolia, mas magiging mataas ang seeding ng Magnolia dahil tinalo nila ang Bolts. At kung titignan natin yung team standings ngayon, malaki ang posibilidad na ang Barangay Hinebra ay makaharap nga itong Meralco Bolts. Kapag yan ay nangyari, asahan natin na magiging matindi na naman ang kompetisyon. Totoo na pagdating sa finals palaging talo ang Meralco pero asahan natin na gagawin lahat ni Coach Norman Black at ng kanyang coaching staff ang lahat para makabawi dito sa Barangay Hinebra. Si Coach Tim Cone naman siyempre, hindi yan magkukumpiyansa kahit na palaging nananalo ang Gene Kings.
Kaya naging winningest coach sa PBA history ito si Coach Tim Cone dahil never niyang in-underestimate yung kanilang mga kalaban. Kaya asahan natin na kung sakali man ng makalaban ng Ginebra ay ang Meralco, magiging maganda yan. Of course, may posibilidad din. For example, kung matalo itong Blackwater sa mga susunod din ng laban, baka yan ang makaharap ng Barangay Ginebra at baka maganda rin yung maging laban dyan dahil nung naglaban ang Blackwater at Ginebra dito sa eliminations, close yung laban na naigang Ginebra sa huli pero lumaban ng husto itong Blackwater. As it is, makikita natin na mukhang maganda ang magiging laban dito talaga kung sino man ang makaharap ng Gene Kings at ganoon na rin itong Magnolia at ang Meralco, magiging maganda ang laban dito sa playoffs. Kaya asahan natin na ito si Coach Tim Cone, pagbalik niya dito sa Pilipinas ay gagamitin yung nalaman niya sa NBA Summer League para tulungan ang Barangay Ginebra dahil nga dalawang sunod na yung talo nila. At bago mag-playoffs, kailangan mo na syempre talunin ng Ginebra ang Phoenix at Northport. Sa ngayon, itong Northport Batang Pier ay sinusubukang ayusin ang sitwasyon dito kay Troy Reich. Hindi pa rin naglalabas ng pahayag ang Northport kung bakit nag-leave of absence itong si Troy Reich. At kung nakikita naman natin, mukhang okay naman siya doon sa Estados Unidos, base doon sa mga Instagram post niya. As it is, nakita naman natin na hirap na ngayon ang Northport na manalo kahit nakabalik na ito si Robert Bolick. Hindi pwede si Bolick at si Malonzo lang ang gagawa sa kanila at nawala na nga ito si Greg Stotter nang walang kapalit. So ang tanong, ano kaya ang gagawin ng Northport dito kay Troy Reich? Ang risk kasi dyan, baka ito si Troy Reich ay maglaro din sa abroad at ang mangyari, yung Twin Towers ng Northport mawala nang hindi sila nakakakuha ng kapalit. So wag na tayong magulat kung ang gawin ng Northport ay subukan ng i-trade ito si Troy Reich para siya ay makakuha ng kapalit si Coach Pido Harencio. Si Coach Harencio mismo nagsabi na lumiit yung lineup ng Northport at kay JM Calma na lang sila umaasa bilang sentro. Dahil dyan, asahan natin na ito si Troy Reich kung makakausap ng Northport yan, unang-una aayusin yung sitwasyon kung bakit siya nag-leave of absence at pangalawa ay malamang matrade na to. Dahil syempre, mahirap nga naman yung kumuha ka ng isang sentro na hindi mo naman nagagamit at nasasayang lang yung roster spot. At syempre, ayaw din ng management na maulit tayo nangyari dito kay Stotter na ang tagal hindi naglaro dito sa Northport at sa bandang huli ay nagpunta na doon sa Japan B-League. Baka nga maraming players ang maengganyo dyan, kabilang na rin itong si Jamie Malonzo kaya the 1-year contract lang ang kinuha dito sa Northport Batang Pier. Sa ngayon, nakafocus ang Northport na mag-survive dito at makapasok sa playoffs. Pero syempre, yung management tinitignan na rin yung sitwasyon dito kay Reich at sa iba pa nilang players dahil yung future ng team ang tinitignan nila dito kung siya ay makababalik pa dito sa PBA o baka magdesisyon ito si Reich na sa abroad na lamang at doon na siya maglaro.